Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening po, good evening, magandang gabi. Mayong gabi sa tanan ng mga viewers natin sa gabi ito. And we thank God for all the blessing, for all the favor nga ginahatag niya sa aton, especially kahapon sa Sunday service. Ginaot kita nga pasalamat ta sa tanan ng mga tatay nga naga-participate, especially sa mga meeting na doon sa mga practice o kung saan pa nga mabutang, just to para makumply naton tong aton yung mga dapat buhaton, not only for the church, or not only for as being a part of the kingdom of the church, but also para gid sa Ginoo. So pasalamat ta for the whole week sa mga pabor, sa mga blessings, sa mga panalangin sa Ginoo nga ginabubo iya sa aton. Pasalamat man ta that we had a pastor, Pastor ni La Cuesta, our leader in this section, our presbyter sa Sininga section 2, under sa Pentecostal Church, and we also pray for sa lahat ng mga pastors throughout the Philippines, under the organization of United Pentecostal Church, kagsaban pa man, and also world peace, na mabigyan na ng magkaroon na ng peaceful yung mundo natin. But all of these things ay kontrolado po yan ng Diyos, at lahat po ng mga pangyayari ay nakasulat na po yan sa banal na kasulatan. Salamat man ako sa youth, sa ilang patient for more than 2 hours pala yun na nandun tayo nung Saturday, nag-preach tayo doon. So, we thank God for their presence, as well as the Word of God, and also sa lahat ng mga suporta, and especially sa lahat ng mga member ng Bagger Church, sa lahat ng mga worshiper dyan sa Bagger, sa mga youth, sa mga bata, sa mga nanay. This coming 14 and 15, mayroon palang LM rally doon sa Camp 7's View. So, lahat-lahat po, there is a section 2. You are all invited sa Sinangadapit sa LM rally. And then this coming 28 or 29, hindi ko po sigurado yung date. So men's rally na rin po, and then our president RB Armada is calling our attention mag-practice ta dahil mayroon tayong kanta doon. So every time siguro na mayroong mga ganun Sunday service, or kahit anong bagay in may mga programa diyan sa church, hindi po yan ordinary. So we give our best, kasi lahat naman ng bagay, yung oras ngayon o araw-araw ay dapat andun tayo sa presensya ng Diyos. We should always magnify God. We should always enjoy every moment, especially Sunday, especially mayroong programa yung mga church natin, because pagkatapos niyan hindi na yan maibabalik, hindi na yan maibalik. So it will history na lang. So mas mabuti yung mga nakalipas na naipundar natin, na maganda yung mga experience natin, So yun naman pero pag wala ka sa connection, you were not connected in the presence of God, uuwi ka na parang wala lang, casual lang. Pero if we will going to always to put in our mind
mindset, ilagay natin sa mindset natin dyan, no? Na pupunta ako doon to worship God, to bless Him, to please Him. That is the way, no? One of na isang bagay to please our God, no? So, wala naman tayong pinanghahawakan sa mundong ito. Hindi naman yung mga riches and also the blessing, the favor, lahat po yan will be added unto us. But the most important thing, sila po ni Abraham, ni Job, ni Isaac, o ni Jacob, the 12th tribe of Israel, lahat-lahat po sila yan sa kwento po in the Old Testament. Kahit saan po sila magpunta, just like Abraham, or Jacob, or Job. So, araw-araw nagwo-worship sa Diyos. Kahit sabihin sila na mag-alis ka sa lugar na yan, pupunta ka doon na dapit, no, maglakad ka dito nga dapit. And then, first na ginagawa nila ay nagapundar din sila, no? Nag-establish din sila sang altar to worship God, no? Sa atin ganun din. In Sunday school, hindi lang by worshiping God, but also our finances, no? Yung tithes, no? Hindi lang naman tithes yan eh. It is, if we will going to give, establish, no, our finances, no, it means we trusted God sa aton mga panginahanglan. So although we are in this world connected also, no, in the what we call economy of this world, but if we will going to entrust our finances, no, God will give us no wisdom how to dispense, no, ang ina ng mga butang, no, sa aton ng mga panginahanglan, and we are connected, no, in His economy, no, in the economy of heavenly blessing and heavenly favor of God. So, ang ekonomiya sa Ginoo, no, pag isiling naton langit, ang kalawakan mas sobra pa kadako. Siguro hindi lang 100 times ang kalibutan. So, doon sobrang laki, no? So kung makita mo, even pag maganda yung gabi, makita mo ang sobra no, ng laki ng kalawakan, and then kung sa umaga ganun din. So thank God for all the favor and blessing, and also no, sa lahat ng mga healing, divine protection. No, kahit na nga yung hangin, no, sabi nga ng isang preacher for how many years, no, na yun po ang ginagamit ng kanyang nanay, yung hangin pa lang, yung oxygen. So, binibili yun ng how many 100, no, or 900 data, no, na yun, ginagamit na yung nanay for how many years, or even in 1 year, times lang natin, magkano yun? O kahit na 1,000, 365 days in 1 year. So, babayaran mo yan. No, kung ginagamit mo, pero tayo no, utang natin yun, hindi natin kayang bayaran yun. So that's why hindi lang yun, hangin pa lang yun. How about yung divine protection? What about yung mga pagkain? What about yung ang dami pa hindi, no? Yung lupa na tinitirahan mo, yung lupa na sinasaka mo, yung tubig, no, na ginagamit mo, hindi natin binabayaran yan. So, God ang lang gusto ng Diyos sa atin ay yung mag-worship tayo, na purihin natin siya, no, sa buong buhay natin. So, thank God together with our family and also to all, no, the members, no, ng mga tawag nito, lahat ng mga believers, no, of Christ. So maraming salamat, no, sa lahat ng this tonight I'm going to preach to you, no, about this. Babasahin ko lang kasi medyo wala akong boses sa kaka-practice, no, sa kanta. So at least, no, so noon, parati tayong kumakanta kahit saan-saan lang, no, for the whole night, no, na ginagawa natin yung mga bagay na yan, no, sa kalibutan, no, hindi tayo nagsasawa. So ngayon, we thank God that binigyan niya tayo ng lakas ng loob, no, and then binigyan niya tayo ng
ng another chance na makapagkanta kahit na hindi naman masyadong maganda, but at least in worshiping God wala namang maganda, wala namang at least yung buhay na pag-worship sa Ginoo. So salamat ta sa sina nga kaayos ang Ginoo sa aton niya kinabuhi. Kag sa tanan nga mga viewers, pasalamat man ta especially sa lahat ng mga youth at sa lahat ng mga nanunood, especially nag-open pa ng mga streaming sa Facebook about this, on this account. Maraming salamat sa inyo. So, and also to Pastor Neil sa ginagawa niya po na pabor din sa pamilya ko, especially sa United Pentecostal Christian Learning School sa UPCLS dyan sa Baguio. Yan po yung unang yung school na naging isang pilot po about this face-to-face program. Yan po ang pinakauna na school dito po sa buong Pigkawayan, in this municipality, na binigyan po ng pagkakataon at lahat po ng school ay talagang nag-connect dyan and then asking kung ano po yung mga requirements. So because of that, because of that, dahil sa napakabait po ng ating principal as well as the school director na si Teacher Melody and also Pastor Nila Cuesta, ay sinishare din po nila yon. So at nung pa yan, nung Nobyembre, at nag-open po yan, yung school na yan dyan sa Baguio, nung December pa. Amen. So, hanggang ngayon, we thank God that He covered His blood sa sinang schools, sa tanan ng mga estudyante. We know, hindi lang yan po isang institution na nagkakaroon ng business about learning, nagbibigay ng serbisyo, nagbibigay ng to develop and also to mold our children. Ay hindi lang po yan. At yan po na school ay isang religious. Yung mga dyan, yung mga believers talaga, they do their part for God's glory. So that's why yung school na yan ay blessed na blessed po yan. At marami po ang mga produkto na galing dyan ay talagang na-bless po. Yung mga nanay, even this town of Pigkawayan, alam na alam po nila yan. Yung mga nanggaling po sa Notre Dame, sa may Southern Christian College, sa lahat po ng mga Presbytero, Elementary, lahat po na nanggaling dyan. Halos lahat nung nagdoon na po sila sa ibang school ay talagang nag-i-excel sila. So, yan po ang ibinigay, yan po ang in-establish ng school sa ating mga anak, sa aton yung mga kabataan. So, hindi lang po ako makatestify niyan, but even many of the parents sa Sininga Banwasang Pigkawayan. That's why this coming, kaya nga iniimbitahan kayo ng school, kinukuha ko ng pribilehyo ang panahon ngayon if you are talagang wala pa kayong nakadesign kung saan kayo gusto ipasok yung anak nyo this coming opening sa school. So they are willing, so they were inviting. I am inviting you, or they are willing, na bigyan kayo ng panahon, para to, mag-inquire, sa sinangang school, you can, pwede yung attention ni Sister Pearl Acuesta or even Pastor Neil Acuesta as well as Teacher Melody Acuesta. Kasi even sa mga preparatory going to Kinder 1, yung mga bata, even may younger, ako yung bata, yung pinakamaliit ko na bata, marunong na mag-memorize ng multiplication. So, hindi naman lahat, pero sa murang edad, magaling na sila, marunong na sila magbasa, hindi, alam na nila lahat, halos lahat. So, because of the, yung pagpupursige, hindi lang yan, because of the, yung talagang willingness nila, hindi sila
hindi sila hindi nila gusto na makagraduate ng bata mo nga wala sa may natunan. Kaya yung iba sa kasagsagan po ng COVID-19, ang iba ay nawala pero bumalik din because iba talaga yung pagtuturo dyan. Talagang walang oras na sinasayang dyan. Amen. Hindi lang po quality, even quantity kind of na ginagawa nila. Ibig sabihin, may kalidad na yung school and then yung anak mo, quantity. Hindi lang po learning in reading, in writing, or even yung confidence nila, aragin, kumpiyansa sa kagalingon. Hindi pwede na hindi ka magsaot, hindi pwede na hindi ka kumanta, hindi pwede na hindi ka magano sa stage. So yun po yung lakas ng loob, na talagang they were confident sa kanilang kaugalingon, sa mga kabataan, and they were competing in different school, in regional, di lang po diri sa town, even in kahit saan nagkukumpit po yan, just to know kung talagang mayroong learning yung bata. So if you have time, you can visit that church, that school. So dahil alam ko po na this coming opening talagang magdarasok ng tao na, lalong-lalo na yung sa preparatory, talagang isa yan sa mga hinahabol talaga ng mga parents. So we thank sa sina kagamuman, salamat sa tanan sa inyo, nga nagapamati sumong. So now for tonight, I'm gonna share with you about the Word of God. It is about, you can open your Bible into Matthew chapter 25, verse 31, after sa katapusan niya chapter 46. So it is about the sheep and the goats. And the goats, goats rather. So I'm going to read, I'm going to expound just a little, kasi medyo wala akong boses ngayon So, pray muna tayo, Sabi dito, our text, sa siningang gabi, so sabi niya, then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? Amen. So, Lord God the Father Almighty in heaven, Lord, we give you thanks and praises, honor and glory for this evening, Lord. Lord, I ask the anointing and also the power of the Holy Spirit as I'm going to exhort your word for this evening. I ask also wide understanding or deep understanding, and also wisdom and also knowledge, Lord, for your word for tonight. And anoint also the ears of thy hearers, or all the viewers right now, kay ikaw gid Lord, magatagbo sa ilang mga panginahanglan everyday sa ilang kinabuhi. Let your word nga magapag-deal po sa ila, and also supply blessing and favor, divine protection sa ila kinabuhi. Salamat Ginoo sa imo kayo, in Jesus name I pray. Amen. So praise the Lord sa inyong tanan. So basahon naton. When the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, He will sit on His throne. In heavenly glory, all the nation will be gathered before Him. Sabi dire, and He will separate the people one from another, as a shepherd separate the sheep from the goats. He will put the sheep on His right hand, and the goats on His left. So this passage, bago pa man mag-abot nga i-crucified siya sa cross, the plan of salvation, bago pa man mag-abot na gistorya na sa Ginoo ang ini nga klase nga mga butang, kaya ginasiling na kung ano ang matabo. This story, it reflects about, it is a reflection of the hindi lang in the perilous time, but after the last days, or even the judgment day, after the millennium,
1,000 years, there is a judgment day. So, muna lalagin sila niya, when the Son of Man come in His glory, and all the angels with Him, He will sit on His throne in heavenly glory. And then, all the nations. So, ibig sabihin, lahat-lahat po ng tao. Lahat ng tao will be gathered before Him. Ito na po yung mga buhay. Amen? Ay hindi po, that is the rapture. Ito po yung pinakakatapusan again. Amen. So before Him, and He will separate the people one from another as a shepherd separate the sheep from the goats. So we know, no, as being our God, no, sinasabi natin na siya din po yung ating pastol. Siya ngayon ang magsisiparate ng mga sheep, which is yung kanyang mga katauhan, yung kanyang mga believers, and then yung mga goats. So after the righteousness na mag-reign, 1,000 years, mayroon pa rin pong mga wicked na tao na ibig sabihin po hindi naman talagang masama, but hindi nag-a-align sa kanyang gusto, hindi po hindi po sumusunod, no, sa kanyang gusto, hindi naging blessing sa mga other people. Amen. So kaya isisiparate niya yung kanyang mga tao at yung mga hindi. Amen. He will put the sheep on His right and the goats on His left. So right means power. Amen. The king will say to those on His right, "Come, you who are blessed by my Father." So tayo po, no? Amen. So those are believers who are obeying His commandment, and also those are na talagang sumusunod, no, sa Kanya. Now, are blessed by my Father. Take your inheritance. Mayroon talagang reward. Kung ngayon po halos nandyan ka lang, no? Andyan ka lang sa lugar na yan, in the grace, no? Andyan ka, nagtatrabaho, no? And also, the reflection of the glory of He enlightened you by His glory. At yung ginagawa mo po yan para to lift up His name, and also, no, talagang i-glorify, no, siya tungod sa imo, nakamaayo sa trabaho mo, or andun lang yung premises mo or something like that, hindi ka lumalabas, no, para sa kalibutan, sa mga ginahatag sa kalibutan. Amen. Kahit na ganong kahirap, kahit na hindi, no, actually hindi ka naman naghihirap kung andyan ka sa Diyos pero there is always a reward sa ulihing butang, sa ulihing adlaw. At yung reward na yon ay sobra-sobra, no, sa yung iniisip. No? More than all we ask or imagine. It is according to the power who is at work within you. So, yung gusto mo mapalangit lang, gusto lang makasama, ibig sabihin sobra-sobra padra sa ginaisip mo. Amen. Kaya nga, no, yung works and wonders of God in our life, every day na makita natin, sobra-sobra na gani ang kalipay. Ano pa yan ko sa langit? Yan, no? Immeasurably, no? Ano pa? Exceedingly, far above, no? Sobra-sobra padra. No? Yung blessing na palang yan, magagawa niya palang sa buhay natin dito. Ano pa yung doon? No? Because sinabi niya nga, no? The heaven is my throne, and the earth is my footstool. So ano lang tayo? Sobrang ang kapangyarihan ng Diyos. No? Walang sukat. So the king, and the goats on his left. So sa left, no, mayroon din siyang mga gagawin doon sa mga goats, or ibig sabihin sa mga wicked, or something sa mga unbelievers. Amen. So then the king will say to those on his right, Amen, come, you who are blessed by my Father. Ito pala yung kanina, take your inheritance, the kingdom prepared for you.
since the creation of the world. So, no, since the creation of the world, in the beginning pa lang, talagang gi-prepare na sa Ginoo, no, ang ina nga lugar para sa mga iya nga mga kanakan, sa iya nga mga believers, sa iya nga mga parts ng iya nga kingdom. So sa imo, no, kag sa aton tanan nga nagapati sa iya. Amen. So, no, matagal na pala, no, talaga, no, no, hindi lang ngayon, no, talagang piniprepare niya na. For you since the creations of the world, for I was hungry and give me something. For I was hungry, sabi niya, nung gutom ako, and you gave me something to eat. No? Nung nangangailangan ako ng mga pagkain o ano pang mga bagay, talagang andyan kayo, binibigyan niyo ako. Hindi lang po tayo, no? Hindi lang po tayo as being accept Him as our Lord and Savior in baptism, receiving the Holy Spirit, and then repentance. No, hindi lang po natapos doon. There is holiness, no? Just Christ-like. And then, ano ba si Kristo? Si Kristo po ay nag-bless sa buong mundo. So, kung nandun po ang the fruit of the Holy Spirit, no? If we receive the Holy Spirit, andin din po yung pagmamahal sa ibang tao. Kaya nga sabi nga, love your neighbor, hindi lang po neighbor. Or love your enemies. Kasi nandun din ngayon yung pag-extend natin sa bawat isa. No? Even to our enemy. Hindi lang po dun sa mga believers, even to the unbelievers also. So, we do this just, no, because ngayon pa lang, no, bago pa siya i-crucify noon, 2,000 years ago, sinabi niya na to, na mangyayari to. Kaya nga mangyayari. Walang bagay na hindi niya sinasabi muna. If you read the Bible, lahat na mangyayari sa unahan, sinasabi niya muna about sa kanyang pagpako sa cross. Sinabi niya muna kung anong ang mangyari bago mangyari ang lahat. Amen. So, tuloy tayo. For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. Nung uhaw ako, pinigyan niyo pa rin ako. Hindi niyo ako pinagkaitan, sabi ng Diyos. I was a stranger and you invited me in. Amen. So, no, talagang pinapasok, pinakain, pinadamitan. Ganon, stranger siya. Talagang hindi mo pinagkait. Talagang in-invite mo siya. Pero sabi nga nila, no, mahirap din sa mga ngayon, sa araw na to. Pero God, no, because if God is with you, if the Spirit of God is with you, no harm can harm you. Yan ang pong iisipin natin. Kung mayroon ba mga tao na ganon, so, no, something God has given us a wisdom. Alam naman ng Diyos eh. No? Hindi niya naman tayo ipapahamak eh. Kung mayroon sa mga bagay na ganito, no, binigyan niya rin tayo ng discerning spirit para alam natin kung sino yung bisita natin, kung sino ang nangangailangan dyan. Amen. So, tuloy tayo. So, wala tayong pagdiskusyonan doon, no, about sinasabi na I was thirsty and gave you something to drink, and I was a stranger and you invited me in. So, it is about, no, lahat po ay control ng Diyos. So I need clothes, and you clothe me. So nang nangailangan siya ng damit, no? Hindi ka nag-ato bili. Talagang you offer yung mga bagay na yan. And I was sick, and you look after me. Nung nagkasakit ako, no? Andyan pa rin. No? It's telling about people, no, who got sick. Just like for example, in COVID-19, hindi naman po tayo makabisita doon sa ospital. Hindi naman tayo makaano doon. But our prayer is just a big help. Malaking help yun para sa kanila. You extend prayer sa kanila. You know, in the Baguio Church, yung mga nag-pray and fasting, no, wala pong sinasabi ko po sa inyo. Until now, naka-receive po ako. Na-receive ko po, nabasa ko po doon sa account na yun, na nandun na po for so many, ilang buwan na po na nagkaroon ng dialysis, nandun na po, talagang mahirap, ang grabe yung gasto. Pero kahit na gano'n, talagang nahil pa rin. Until now, they glorify God because of that healing. At wala pong halos lahat na nag-request, na i-pray sila for healing, for blessing, for protection sa kanilang biyahe, talagang binibigay ng Diyos.
Because, those elders na nandyan po every Thursday na nag-prayer and fasting, na wala naman yan silang hinihingi at talagang they were happy to pray yung mga nangangailangan kaya nga sabi ng Diyos, ask it is bold na sinabi niya, ask and seek and they're knock. So talagang gagawa ka, you have to pray, you have to ask for a request sa sinakabutan. So lahat po yan, talagang amazed talaga na talagang binibless sila. Because yan po yung mga bluaton sa mga every Thursday po yan. Amen. So, tuloy tayo. I was sick and you look after me. Hindi lang you look after me talaga eh. And I was in prison and you came to visit me. So, in prison. So medyo pero we keep on praying talaga sa kanila, sa mga provision, sa mga pangangailangan nila. Especially, yung mga need nila that the government, yung mga sangay ng gobyerno talagang pinupunduhan yung mga bagay na yan. So, yung mga tao na dyan. Because, yun po ay yung mga correction, yung mga tawag niyan, kinokorrect or anong klaseng institution natin tawag yan? Correctional ba yan? Or something like that, Parang nire-rehab ka. Or something na nagkakaroon ka ng mali, even though it is a punishment, but sabi nila, if you know God, kahit saan ka, like Joseph, na talagang nandun pa rin, gumagana pa rin, lahat ng bagay, binibless pa rin siya because the Spirit of God was with him. And he is a prosperous man. So, we pray, na lahat-lahat po yan, na i-be-blessed ng Ginoo. So, ganon. So, yun. Dahil sabi ng Lord, a very bold ang Ginoo, klaro na sinabi sa ila, because of that, talagang maka-receive kayo ng inheritance. Sabi ng Diyos, doon sa langit, nag-prepare na, sang aton na Ginoo. Before, sa una pa. Then the righteous will answer him. So sabi nila, hindi nga nila ini-expect yun eh. Hindi nga sila nag-extend ng blessing ng kamay nila to bless other people, to give. Hindi nga nila ini-expect yun eh. Hindi sila nagbibigay para makita yung ginagawa nila. Amen. So, bibigay lang sila ng nagbibigay at nagbibigay. So sabi dito, Lord, when did we see you hungry and feed you? Or thirsty and give you something to drink? So ngayon, talagang they humbly asked, nagpakababa sila, Lord, saan ka namin nakita? Saan ka doon? When did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in? Or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger? And then when did we see you sick or in prison and go to visit you? The king will reply, I tell you the truth. Sinasabi ko yung katotohanan. Amen. I tell you the truth. Sana ba tayo? Whatever you did, kung ano man yung ginagawa mo, for one of the least of these brothers of mine, and you did for me. So kung ano man ang ginagawa mo, even yung pinakamaliit lang, sa lahat ng ito, na sinabi niya, na sinabi ko, sabi ng Diyos, kahit saan dito, na ginagawa mo, kahit sa kaunting bagay lang, sinabi niya, na buong puso mong ginagawa. Kaya ibig sabihin, hindi naman talaga, tinitingnan ng Diyos kung ano kadami ang binibigay mo. Hindi naman, mas maganda kung ganon. Di ba? Pero sinabi niya ito, kahit na, basta heartily na ginagawa mo yan, para mahimaya, ang Ginoo, sila niya, list of these brothers of mine, you did for me. Ginagawa mo to. Kung nagbibigay ka sa mga tao doon, sa mga less fortunate,
O kung nagpapakain ka, no, mayroon kang mga charity, nagbibigay ka, nag-extend ka ng financial blessing. Amen. Lalo-lalo na sa hindi makabalo sa imo. Sila niya, hindi nyo na ginawa lang sa ila, hindi nyo na, no, binigay sa kanila. You did it for me. No, ginawa nyo yun para sa akin. Yun ang sabi ng Diyos. So, then He will say to those on the left. Sino ba yung sa left? Yung mga kambing. Ibig sabihin, yung mga unbelievers. Those who are wicked, or those who do not obey about His command. Sabi niya, depart from me, you who are cursed. Ito talaga ang pinaka hindi maganda na word na marinig mo sa buong buhay mo pag sinabihan ka nito. Pag depart from me, distansya ka mo. No? Palayo ka mo. You are cursed. Who are cursed? Into the eternal fire. Diretso-diretso ang bala. Into the eternal fire prepared for the devil and his angels. No, the eternal fire or the hell is only prepared for the devil and his angel. Kay Satan, kag sa mga anghel nga nag-upod sa iya, the fallen angels. But because marami pa rin mga tao na talagang gusto na dito sila iya magsunod, nga diri sa kalibutan, pangalipay lang sa kalibutan. Amen. No? Wala break, puro lang pangalipay. Na wala ni man tuon nga kalipay. No? Amen. So, no, ang Ginoo nag-extend pa. Dapat for the devil and all his angels lang yan eh. Pero nag-extend pa, there is a Hades or a lake of fire. Dahil dumadami, no? Lalong dumadami araw-araw ang sumusunod sa mga sa mga kanyang mga sa wicked, no? Sa enemy. Amen. That's why sabi nga sa Isaiah, no? Parating nag-earthquake, it means nag-expand yung hell. Dahil sobrang dami na. No? Nandun kaya kailangan mag-expand, mag-extend. Wow! For, sabi niya, into the eternal fire prepared for the devil and his angel. Sana. No? Amen. So, ibig sabihin nito, hindi ito sinasabi na kahit hindi ka sumunod sa kanyang utos na mag-repent, mag-baptize, these people, no, is already, no, nasumunod na. Hindi nakapanglautay. They did not finish, no, the race, no, according to His will. Ito yung mga tao na nag-reign 1,000 years, no, yung righteousness. Pero, for a little season na dumating po, no, ang enemy, which is the devil, gitrick sila liwat. Amen. For a little season. And then, bumaliktad na naman sila ulit. Doon naman sila sumusunod. Mamon na naman. Ito kasing pera eh. Ito kasing kingdom eh. Earthly kingdom. If you build no earthly kingdom, kahit ano pang kalawak, yung lupain, wala pa rin, iiwan mo pa rin yan. Sometimes yan lang nga eh. Yan lang ang pag-aawayan nung mabinlan mo kung hindi mo man lang ginati ng mayo. Amen. Amen. That's the reality. Pero, no, as being a believer of God, we believe, no, kahit sa anong bagay, no, talagang ibibigay ng Diyos kung para sa iyo yan. No? At hindi kanya bibiguin. So, sabi niya, for I was hungry, and you give me nothing to eat. I was thirsty, and you give me nothing to drink. So, talagang yung blessing ng Diyos na dumating sa iyo, or today, no, God is telling us, kung may mga blessing man, may mga panalangin man sa imo, ginahord mo, ginapunggan mo, no? Ibunsing just like yung tubo sa tubig, mga water pipe, dumadalo yung tubig dyan, and then dumadalo yan sa lahat-lahat ng mga kabayan, lahat ng bahay na ginatakdan sa sila nga no, sa atong dris bigyan sa mga lawasa ba yan? Nawasa, tawag sila.
So, ng water district. So, tanan-tanan niya, naging blessing yan. Ganon. So, we should always be a blessing, no, for His kingdom. So, we become a channel of His blessing to extend help to other people. Hindi nga gina-hoard lang nato ng blessing. Gusto nato na aton-aton lang. So, amo nang siling sa Ginoo, no? Madamo ka man sang blessing, pero hindi ka man gani makahatag dito sa mga nagapanginahanglan. Lalong-lalo na sa mga less fortunate, no? Amen. For I was hungry and you gave me nothing to eat. I was thirsty and you gave nothing to drink. I was a stranger and you did not invite me in. Actually, hindi nagkatok-to. Hindi nagkatok-to. Tapos sinabi niya, hindi mo man lang ako in-invite, hindi mo ako tinawag. Ikaw mismo mag-invite sa kanya. I was a stranger. Wow. So, sometimes akala natin baka ibang tao yun, baka ang Diyos yun. Manifest in the flesh para to test you. So I needed clothes and you did not clothe me. So wala na siguro tayong reason na hindi makapagbibigay ng mga ganong bagay. Especially yung mga na may nabagyuhan, yung mga nangangailangan talaga, no? I mean, especially yung nangangailangan din sa church. So dahil, no, kung makita na malakad na sa tindahan, ang mga ukay-ukay, nag-10 lang gani, no? Nag-25, nag-20. Sa wala ukay-ukay, ang mga libo. Barato lang sa ato, 900, 500. Karoon gani kung 50, mahal na. Sobra naman yung mga tao gani. So I was sick and in prison and you did not look after me. Wow. So, yun lang ang gusto ng Diyos. Yung mamuhay ka as being like Christ. Amen. So, if you worship God, pero kung sa aton pa, no, sa una gani, ang mangrano na sila, kaya gina-bless na sila, kaya perte na sila kakuripot. So, baliktad kung sa principles ang Ginoo, ang gina-bless ang Ginoo, atong may natagon, no, atong nag-worship. So, hindi ko yung mabating ako nara ka sa church, hindi ka may natagon. Kaya the Spirit of God is within you. His words, alam mo yan. No, alam natin yan. So, no, masara kasi Ginoo, may natagon tigil sila. No, hindi lang sa pag-worship, hindi lang sa imo time. In all ways, no, dapat andyan ka talaga. No, for you give your best, no, for the Lord. So, sabi dito, they also will answer, Lord. No, nag-answer kaya po sila. Lord, when did we see you hungry or thirsty, or a stranger, or needing clothes, or sick on prison, and did not help you? He will reply, I tell you the truth. Whatever you did not do for one of the least of this, you did not do for me. So, ginahambal yan nga daan. In the last judgment day ni. Amen. Makon mo, no, ari diri sa raytan ang mga believers, ang mga sheep, ikaw yan dito karon sa goat. Hindi ka makalakad dito. Just like in the time of yung si Lazarus and the rich man. Na-separate sila nga dua. And there is a puwang na walang katapusan, hindi ka makalakad. No, andun ka sa impyerno. So siling niya gani, siling sa tong rich man. So, Father Abraham, pwede ba hambalo mo sila sa ro na isawsaw niya yung tudlo niya sa tubig kay maski isa lang kapatat, no, nga may mas masanman, no, ang ako niya na pagiging thirsty, no, nga ano man niya, no, sa tubig kay grabe kainit. Sila niya hindi nakalakat si Saruda kay may ara niya nga puwang nga hindi makalakat kung dira ka hindi ka makaad today. Kaya kung diri ka hindi makalakat na sa piyak. Wow. So, sila man na. So, kung dito ka karon, mano ka? Wala ka na mahimo. Dito sa impyerno, wala katapusan. Although something, no, na wala lang sa atin, pero we know, no, adlaw-adlaw, may aragin niya kinakuha sa Ginoo. May aragin niya nga nagakaliwan. And that is certain. Sigurado ka na yan. Muna nga itong ginabuhi din sa kalibutan. Di sigurado.
ang ato nga pagtuo. So, that's why we should establish faith. Kung nagkakamali tayo, no, we are humbly ask, kneeling down, and ask forgiveness sa aton nga Ginoo. Amen. So, sabi ng Diyos, no, whatever you did not do for one of the least of this, no, kahit naman, no, kahit naman sa pinakamababa lang na parte, hindi man lang kayong gumawa, no, sabi niya, you did not do for me. Wow. So, no, klaro na, no, klaro na. Sa Judgment Day, or sa mga huling adlaw, binambala na. So, in chapter 26, diri na na magabot as angkod sa iya nga kamatayon. So, ginapaatag na lang kung ano ang matuod. Because in Jesus Christ, it is about worship. It is about receiving the Holy Spirit. It is about grace. Wala na tayo sa mga, siya nagari nagatapna sa mga tradisyon eh. No? Amen. Silingan gani. Yeah. Ano na mga inyong disipulo, siling sa itong mga skriba kapulisyo, nagkakaon sila yung wala sila yung nagaugas sa kamot. No? Siling sa Ginoo, na ano ang may kuwaw, ang ginakaon, nga nagasulod sa tiyan, kag magwa dito sa imo nga, sa imo nga buli. No? Di ba? No? So, wala mo tayo problema, magwaam lang to, ang dumi. No? Pero ang malaway no, ang maigo yan, naara sa imo tagpusoon, na nagagwa, balik sa imo baba, sa imo ginapahambal. Amo to yung maigo. So, kung ano ang ila ginahambal na ginahaboy, no, because of their tradition, mas lalo gani, nga ang ila nga sarili, amo ang, no, ginapaatag sa Ginoo. Ang ila mali, amo ang napaatag. Amen. Kaya nga, kung abuyan mo sa hindi mayong mga tao, sa mga pangguba sa iya, hindi siya magguba, kundi ang imong kaugalingon, amo ang maguba. You will be, no, ubahan kagid, no, kung sige ka pangguba sa ibang tao. Amen. So, siling sa Ginoo, then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. So, dua lang pagpilian mo. Whether magiging dito ka sa goat or sa sheep. Kung sa goat ka, edi eternal damnation. If you are a sheep, amen, balang mo ning mga sheep, no? Eternal life ang aran nila. Pero ng mga sheep yan, balaan natin kung ano ang karakter sang isa ka karniro. No, hindi niya kabalo, unaway niya sang isip. No? Hindi na sila makahula kung hindi sila i-guide sa shepherd. So, amo kita sina, no, bago pa man tayo magbugtaw, bago pa man tayo maglakad, kinanglan natin sa shepherd. We always acknowledge, no, our God. No, kung anong bato na sa adlaw-adlaw, wala tayo nga nag-rely with our own selves. Kaya nga, baskin sa panimbahon gabi pa lang ginapray na, Thursday pa lang ginapray na magmaayo, no? Magmaayo ang service that the Holy Spirit feel, no? Ang ina nga balay alampuanan, and each and everyone also, no? Nga i-bless gid, maging confident gid, no? Sa mga ambahanon nga butang, no? Kaya kung brand out man, kuryente o wala man, grabe ang pagliyok sa Ginoo. Amen, because no, nagapractice na, gatag na sa panahon, rain or shine na. Amen. Hindi to glorify, no, or somebody, no, pero it is for the glory of God. No? Kaya pasalamat na may leader ta, no? Especially Pastor Neil and also our president. No, kag sa tanan nga may mga may mga Brother Junior, no, nga ragid mismo, and also to Sister Adet, no, tama ba ako? No, nga nagatagid sa ilang tayman, kang sila nagadasig, mas it is contagious nagadasig yapon ta, and also sa mga youth, especially, no, sa presidente sa youth, kag sa tanan nga mga youth, talagang maging leader na sa abot sa panahon. Ano, daggan, no, aragi sila, no, nga maghatagid, no, nga higayon ang Ginoo, na sila gid bless, no,
because of their sa ilang mga pamuhat malang subong. Amen. There is always a reward. So, for tonight, salamat na sa inyong panahon yung inahatag na sa sining streaming, live streaming, as well as sa tanan man yung nagatanaw sa streaming in Facebook, sa mga previous pa ng mga streaming naton. Salamat sa inyo tanan. Basin pila lang da, basta. Ako yan. Ako, siguro, mga sa isa ka, si Mana, may ara, basin pila lang matag, pero, ako kung gusto ko lang, adlaw kaya ang blessing sa Ginoo, harap mangyapon, pero sometimes may harap ang tabulaton, but ginamutan ginaton, mahatag man naton ang time para sa mga butang ngayon because, it is God, ang blessing sa Ginoo, sobra-sobra, hindi mo malubos maisip, ang gugma niya, nga gina-extend niya through our parents, sa amon mga utod, sa amon mga kapitbahay, sa mga church member, kagsanan, mga viewers, sa tanan, sa tanan-tanan niya butang, sa tanan-tanan niya palibot naton. So, salamat sa Ginoo, kag salamat din sa tanan niya mga viewers naton. So, pray na, Lord God the Father Almighty in heaven, Lord, we give you thanks and praises, honor and glory sa tanan, Lord, ng mga viewers right now, kag sa tanan pa nga magatanaw sa sining streaming, ikaw gid Lord maga-bless, ikaw gid Lord maga-protect sang imo nga amili nga dugo, ikaw gid Lord maga-panalangin, let your heavenly blessing, heavenly dew, Lord, na maga-flow sa ila nga kinabuhi, Ginoo, especially kung mayroon sila panginanglan sa ila mga finances, healing for their finances, blessing sa ilang mga business, Lord. I know everyone gusto na gid, Lord, gapangayo man nga magliwanag na maghatag ka man, Lord, sang katawayan, sang tag-init man sa subong nga semana. Salamat kay Ginoo sa imo kayo. Wala man imposible, Lord, kung kami magapangayo sa imo. Salamat, Ginoo, ikaw gid Lord magahatag pabor sa tanan ng mga negosyante, sa mga tanan-tanan, Ginoo, nga imo mga kaanakan. Salamat, Ginoo, and I give you thanks and I bring back all the honors and glory, Lord, in the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. So, good night.